Ang Pusa ng Duwende. Noong unang panahon, sa Santa Cruz, Maynila, nakatira ang mag-asawang sina Dencio at Tona. Mayroon silang batang utasan na si Tias. Madalas niyang narinig si Tias na parang may kinakausap. Talaga? Puno ng ginto ang kaharian niyo? May halong gulat sa tinig ni Tias. Sino ang kausap ni Tias? Pabulong na sabi ni Tona kay Dencio habang pinakikinggan niya ito sa dingding ng kusina. Wala, nasisiraan niya yan ng ulo dahil hindi pa nag-amusal, halakhak ni Dencio. Ngunit, narinig nilang may sumagot na isang maliit at matinis na boses. Totoo, sabi ng kausap ni Tias. Inisip ng mag-asawa na baka may kaibigan duwende si Tias. Pag nakataon, yan sabi ni Dencio na may masamang binabalak. Kasabihan kasi noon na mga matanda na inyayaman ka kapag mayroon kang kaibigan duwende. Pinaniniwalaan na ang mga duwende ang tagapagbantay ng mga kayamanan sa ilalim ng lupa. Kinagabihan, narinig ng mag-asawa ang kalansingan ng boya sa silid ni Tias. Sumilip sila at nakita naghuhulog ng mga boya ang duwende sa isang bilog na alkansya. Hindi na nakatiis si Dencio. Pumasok siya sa silid ni Tias at sinunggabang ng duwende. Tumakbo ang duwende sa kusina at nagtago sa kalan. Nasubsob doon si Dencio at napunaw ng uling ang muka. Simula noon, hindi na nila pinalalabas ng bahay si Tias. Kaya nang minsang aalis si Dencio, nakiusap dito ang bata. Pakibili po ako ng sabong pampaligo, Mang Dencio, pakiusap ni Tias. Sabay abot ng ilang perasong boya. Umirap si Dencio matapos abutin ang boya ng bata. Sa loob-loob niya, papalitan niya ang pera ng bata dahil suwete ang boya galing sa duwende. Nang makauwi si Dencio, inabot niya ang sabon kay Tias. Minuksan ng bata ang sabon at nakitang may nakasulat na numero sa loob ng kahon nito. Ngunit hindi marunong bumasa si Tias. Nanlaki ang mata ni Dencio sa nakita. Jackpot! 200,000 pesos! Hindi siya nagpahalata kay Tias. Walang kwenta ang nakasulat dyan. Sabi nito sa bata, saka ibinosa ang kahon ng sabon. Tuwang-tuwa ang mag-asawa. Sila ang kumuha ng premyo ng bata. Tinago nila ang pera sa kanilang aparador at maghigpit na ikinandado. Pinagbawalan nila si Tias na lumapit dito. Isang gabi, bubuksan sana ni Dencio ang aparador upang bilangan ang nagkatagong pera. Nang gulatin siya ng isang maliit na boses na kumakanta sa loob. Si Mang Dencio mananakaw, tinambong ang kwarto ni Tias na sa biliksahan tinamahan sa aping masamang hanap. Di natagal sa taguan, si Mang Dencio iniwan. Dito na rin walang laman. Kinabahan si Dencio. Kumuha siya ng pamalo. Nang buksan niya ang aparador, nakita niyang nakaupo sa loob ang duwende at umaawit. Wala na ang pera ni Dencio. Nasaan na ang pera ko? Sigaw ni Dencio. Sumaklolo si Tona sa asawa. Ano bang pera ang pinagsasasabi mo? Tanong ni Tona. Lalong nagulat si Dencio sa narinig sa asawa. Hindi nito natandaan ang itinakong pera sa loob ng aparador. Nang magpumilit magpaliwanag si Dencio, dinala siya ni Tona sa doktor dahil ang akala niya ay hihibang ng asawa. Nagpaalam si Tias sa mag-asawa upang umuwi sa probinsya. Mag-aaral siya gamit ang kaunting pera na ipon niya. Nangingiti si Tias. Alam niyang natikman ng kanyang masakim na amo ang pusa ng duwende. Wakas.